salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan na kami po iyong iniingatan sa aming pagtulog. Ngayong umaga, Panginoon, dalangin namin ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang pagalingin at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapatid na mga magsasaka, itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na naglalakbay patungo sa ibang lugar upang mag-relax. Ingatan mo sila, O Diyos, at naway mag-enjoy sila sa kanilang pagre-relax, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang dapat natin gawin para makasunod kay Kristo. Ano ang kalagayan natin noong tayo hiwalay pa kay Kristo? Ayon sa Efeso 2:1-3, noong una, itinuturing kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo sa mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ang kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. Ano ang kalagayan natin bago tayo maging Kristiyano? Ayon sa Tito 3:3, sapagkat tayo rin naman ang unang panahon ay mga mangmang, mga sukair, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapananaghilian, mga napupuot ng kaluwalhatian ni Kristo. Tayo ay nilinlang o nailigaw. Nailigaw tayo. Matigas ang puso at hindi nagpapasakop sa Diyos. Tayo ay sa kaisipay kaaway ng Diyos. Bakit mahalagang lunos na maintindihan natin ang kalagayan natin sa kasalanan noong tayo'y hiwalay kay Kristo? God's work from the beginning. Ika nga, sino ang nagpasimula o unang gumawa para maligtas ka? Ikaw ba o ang Diyos? Ayon sa Efeso 2:4-5, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, mulit niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghuga sa atin at nagbigay ng bagong buhay. But God, sa dalawang salitang ito, napapaloob ang kabuuan ng Ebanghelyo o Gospel. Sinabi sa atin ng Ebanghelyo kung ano ang ginawa ng Diyos, ang pakikialam ng Diyos sa buhay natin. Lahat ng ito ay hindi nanggaling sa atin at pinapakita nito sa atin ang kamangha-manghang gawa ng Diyos. Ang kaligtasan bang ito ay gawa lang ng Diyos sa simula at bahala ka na sa mga susunod na kailangan gawin? God's work to the end. Ang Diyos ay gumagawa hanggang wakas. Merong pananaw tungkol sa kaligtasan na nakasentro sa tao. Ano ang magiging epekto sa buhay mo bilang Kristiyano kung ang pinaniniwalaan mo ay ang mga sumusunod? May sakit tayo na nangangailangan ng tulong? Ang kaligtasan ay nakadepende sa gawing pagtugon ng Diyos tao. Ang pananampalataya ba or faith
ay ambag ng tao sa kaligtasan o ang pagpuri o credit ay nahahati sa Diyos at sa tao dahil ang kaligtasan ay sinimulang gawa ng Diyos at ipinagpapatuloy ng gawa ng tao. Ang biblikal na pananaw ay yung nakasentro sa Diyos. Ano ang magiging epekto sa buhay mo bilang Kristiyano kung ang paniniwalaan mo ay ang mga sumusunod? Mga kaibigan, kung ikaw, patay tayo at kailangan natin ng muling pagkabuhay. Ang buong kaligtasan ay nakadepende sa gawa ng Diyos. Ang pananampalataya natin ay kaloob din galing sa Diyos. Ang lahat ng papuri ay dapat lang na para sa Diyos dahil siya ang kumilos sa kabuuan ng kaligtasan. God-centered, kung naniniwala ng nakadepende ang kaligtasan sa gawa ng Diyos. Man-centered naman kung nakadepende sa gawa ng tao. God-centered kung naniniwala ng ang faith ay bahagi rin ng regalo ng Diyos sa kaligtasan. Man-centered kung ito ay sarili nating ambag sa salvation. God-centered kung lahat ng glory sa pagliligtas sa atin ay sa Diyos lang mapupunta. At man-centered kung hati ang papuri sa Diyos na parabang nagsimula ng machinery of salvation at ang tao naman ang nag-operate nito sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang pumili o chooses? Sino ang tumawag o tumatawag? Sino ang nagpapawalang sala? At sino ang nagbibigay luwalhati? Ayon sa Roma 8:29 hanggang 30, sapagkat alam na ng Diyos noon pa, kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak. At sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Naalala ko kung paano sa isang saglit ay natutunan ko ang biyaya ng Diyos. Nakaupo ako sa isang araw sa loob ng bahay ng Diyos at isang kaisipan ang pumasok sa aking isip. Paano ako bumaling upang maging Kristiyano? Nanalangin ako? Nagtaka ngayon ako? Ano ang nagtulak sa akin para manalangin? Ang pagbabasa ng kasulatan ang nagtulak sa aking manalangin. Ano ang nagtulak sa aking magbasa ng kasulatan? At pagkatapos sa isang saglit, nakita kong ang Diyos ang nasa ilalim ng lahat ng iyon at siya ang may akda ng aking pananampalataya. God's purpose in salvation. Malinaw na ang batayan ng kaligtasan natin ay wala sa atin. Excuse me. Wala sa atin. Hindi sa likas nating katangian o ng paniwalaan ang katotohanan ito. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng banal. Kayo pa nga ang pinakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa atin o sa inyo. At sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ano ang nag-udyok sa Diyos na iligtas tayo? Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para magiging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo. Binigay sa atin ni Kristo Jesus.
Bago pa man magsimula ang mundo, bago palikhain ang sanlibutangan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Para saan o ano ang layunin ng Diyos sa pagliligtas niya sa atin? Ayon sa 1 Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo na maharlika, pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa anumang taglay nating katangian, mga kaibigan, o anumang ginawa nating mabuti. Iniligtas tayo ng Diyos, mga kaibigan, dahil sa laki ng kanyang habag at awa at para sa layuning mabigyang papuri ang pangalan niya. Ang biyaya o grace ay hindi lamang nangangahulugan na ang Diyos ay para sa iyo. Ibig sabihin rin ito na hindi mo pinagtatrabahuan o hindi mo nararapat tanggapin ang tinanggap mo. Ito ay libre, mga kaibigan. Ito ang ibig sabihin ng biyaya. Paano nakatutulong ang doktrinang ito tungkol sa biyaya ng Diyos sa pakikipaglaban mo sa pride of lack of humility? Assurance of salvation. Ano ang assurance of salvation? Sa mga panahong nagdududa ka o pinanghihinaan ng loob, paano ang mga talagang ito ay makakatulong para mas tumibay paraan para tayo maligtas? Ano ngayon ang tamang motivation natin sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga utos ng Diyos? Saglit tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan. Salamat sa buhay at kalakasan na iyong ibinigay. Naway aming maisabuhay ang mga salita mo, O Diyos, upang kami, O Diyos, ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalangin namin, O Diyos, ang mga nakikinig sa mga salita mo ngayong umaga ay pagpalain mo po, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, anuman ang kanilang mga ginagawa, O Diyos. Ikaw ang siyang maghari sa kanila upang ligtas sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, mga tukso, at Ikaw, O Diyos, ang kanilang itinataas. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.